Happy Friday, guys. Unang-una, pasensya na last week at hindi na-explain ng maayos yung Puso Project. So hopefully this time ma-explain natin ang tama. So I hope you can see my screen. Ito yung Puso Project. Unang-una, bakit ba tinawag na The Puso Project? Kasi minsan naalala ko nag-uusap kami nila Sir Mike Ogbinar sa isang chat at nabanggit namin yung tungkol sa provision and services to non-profits and charities. So bigla siyang nagsalita na, oh, okay yan, parang Puso Project. So simula noon, tinawag na namin siyang The Puso Project. So in short, yun yung alamat ng The Puso Project. Dito, sabay-sabay tayong mag-aaral. So we learn, we build, and we contribute. And the cycle continues. Ganun lang yan. Ang The Puso Project, we learn, we build, and we contribute, and cycle continues. Ganun naman talaga kahit sa profession natin, sa IT industry. Laging ganun, laging kailangan nating mag-adapt, kailangan mag-aral ng bago para makasabay. And as you know, yung nangyayari ngayon, meron na namang dapat tayong aralin, yung generative AI. So ganun lang, paulit-ulit lang. It's a never-ending cycle, sabi nga. So hopefully this is clear, yung learn, build, and contribute. Tapos yung next part, yung nasabi ko dati sa isang reel, yung tungkol sa 70-20-10 model. Siyempre pagka nag-aaral ka, sabi nga, kadalasan ang nag-stick sa'yo na knowledge o yung talagang working knowledge, nakukuha siya through experience. So yun yung 70% ng learning mo. So 70-20-10 learning model, 10% madalas yan yung ating mga Udemy courses or mga classroom trainings, formal trainings. Then yung 20% yung social, dito papasok yung DEP or DEP. Kahit pa paano mag-uusap tayo through some platforms like Discord, kahit yung Facebook Messenger, para sama-sama tayo mag-aaral, sama-sama tayo sa journey. At ang ikatlo, which is yung pinakamahalaga, is yung 70%. Yan yung actual work experience. Hopefully, yung The Puso Project ang magbibigay sa inyo ng 70% or actual real-world experience. Balik tayo sa cycle natin na learn, build, contribute. Isa natin sa learn, which is yung formal training, yung ating 10%. Meron kaming nilatag na course dito sa The Puso Project, yung Python for Everybody. Pwede kayong magsimula doon, tsaka Introduction to Flask. Once na makuha nyo na yung pinaka-basics nito, pwede na kayong mag-contribute doon sa paggawa ng ating website. Then next, of course, we build. Meron tayong mga squads na ngayon na nagbi-build doon sa ating The Puso Project website. At eventually, the same squads o yung mga developers na nag-contribute, most likely sila rin yung pwede nating itap kung meron ng mga totoong project na galing labas. That's the 20% of your learning. At ang pinakamahalaga sa lahat, yung experiential learning, which is yung 70%. Ito yung tipong pagka gumagawa na talaga tayo ng mga apps or mga data solutions, software or data solutions, para sa government, educational institutions, businesses, small businesses in particular, or micro businesses, yung ating churches at non-profits and charities. In summary, The Puso Project, sama-sama tayo magle-learn, build, and contribute. Tapos 70-20-10 yung ating distribution ng learning, or 70-20-10 ang ating susundin na model for learning. Hopefully, marami tayong makuhang project na pang 70%. And of course, yung tatlo na learn, build, contribute. Hopefully, nakatulong to para mabigyan kayo ng overview kung ano yung The Puso Project. Ginawa ito para sa mga beginners, kaya kahit sino pwedeng sumama sa atin. Next na i-share natin yung actual site natin kung saan nangyayari yung mga action. So hopefully, makita niyo itong share kong screen. So ito yung The Puso Project actual website, thepusoproject.ph. Isang safe na environment na kahit na mag-down to, wala tayong issue. Kaya yung mga beginners na natatakot mag-contribute, don't worry about it. Just do your work. Mag-contribute lang kayo. Walang magagalit kahit bumagsak tong sistema na to, dahil kaya natin naman siyang ulitin from scratch.
So anyway, makikita niyo dyan yung Start Your Journey. Especially for complete beginners, ito yung ating recommended na starting point. Python for Everybody na binil ni Professor Charles Severance. So you can just go through it, basahin nyo na lang. Then pag natapos nyo, merong next step, yung Intro to Flash. Sa ngayon, nakagawa tayo ng mga maliliit na app. Pwedeng gamitin to or pwedeng hindi, but idea rito is bigyan lang ng inspirasyon yung mga developers natin saan mang sulok sa Pilipinas para mag-contribute sa mga sarili-sarili nilang komunidad. At kahit papaano magamit natin ng teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay natin. So far, ito, I just want to thank yung sila Billy, si China, si Karil. Sila yung mga unang volunteer developers natin sa The Puso Project. At ngayon, marami pa tayong bagong mga volunteer developers. Ito naman yung ating GitHub project. So makikita nyo rito yung README. Nakalagay na rito kung ano yung ating mga prerequisites tsaka yung mga TPP squads so far. So you can see that there are 5 squads now. Meron tayong mga designated epics para sa kanila. Ang ginagawa natin, sinusubukan nating imimic yung industry's practices, yung kumbaga as much as possible, medyo real world. So meron tayong issues tracking, meron din tayong project board, yung Kanban board, makikita nyo dyan yung mga swim lanes. Meron din tayong wiki para ma-document natin kung ano yung mga artifacts or mga knowledge tungkol sa project. So hopefully naintindihan nyo na ngayon kung ano ang The Puso Project. Kung tuloy-tuloy lang at dahan-dahan, siguro masisistemahan natin ang mga dapat sistemahan sa Pinas. Happy Friday ulit and enjoy your day ahead.